Ang sabi niya, puro kayo Matthew 16:18, hindi naman gusali o building ang sinasabi ni Kristo na iglesia. Ayon sa turo ng Catholic Church, ano nga ba ang iglesia o church? Catechism of the Catholic Church, CCC 751, ang salitang church o iglesia ay nangangahulugang pagtitipon o assembly. Ito ay tumutukoy sa bayan na tinipon ng Diyos, lalo na ang mga tinawag niya upang bumuo ng kanyang bayan. Ibig sabihin, ayon sa Catholic Church, ang iglesia ay hindi gusali o building. Ito ay ang sambayanan ng Diyos, ang mga taong tinawag niya. So ngayon ang tanong ko po sa inyo, brother, saan po kayo galing ng information na ang Catholic Church ay nagtuturo na ang church sa Matthew chapter 16 verse 18 ay building? Ayon sa turo ng simbahan, hindi po building ang church. Pero nangangahulugan ba ito na hindi na natin kailangan ng building? Siyempre, kailangan natin ng building dahil dyan tayo nagtitipon, sumasamba at nagdiriwang ng mga sakramento. Mga Gawa chapter 2 verse 46, araw-araw silang nagkakatipon sa templo at sa mga bahay, nagbabahagi ng tinapay ng may galak at taus-pusong pananampalataya. Ibig sabihin, nagkakatipon talaga sila sa templo o sa mga bahay. Kaya kailangan talaga ang building o templo bilang lugar sa pagtitipon. Noong nagsisimula pa lang ang ebanghelyo, sa mga bahay-bahay sila minsan nagtitipon dahil hindi pa ganoon ka-develop ang church. Nagkaroon na po tayo ng parish o cathedral noong lumaki na po ang Christian community. At kailangan ng mas malaking lugar para sa pagtitipon, pagdiriwang ng misa at pagtuturo ng salita ng Diyos. Ito po ang place of worship o sacred place, ang building na ginagamit para sa pagtitipon ng mga mananampalataya. At hindi po ito matatawag na church kung wala ang community ng mga believers. Kagaya ng sa hospital, ang building ng hospital ay hindi po talaga siya matatawag na hospital kung walang doctors, nurses, pasyente, medisina at iba pa. Kagaya din po ng church, hindi po tayo matatawag na church kung walang obispo, priest, mga tagapakinig o mga ordinaryong membro. Ang ibig sabihin, hindi ka matatawag na church kung ikaw lang mag-isa or individual. Dahil ang church o iglesia ay organized community na may miyembro at pamumuno. Ibig sabihin, ang church na itinatag ni Jesus ay merong officials at members. So ang tanong, paano at kailan nagsimula ang church na itinatag ni Jesus? Ito ay sinimulan mismo ni Kristo habang siya ay nasa lupa pa. Malinaw sa Matthew chapter 16 verse 18 na si Kristo mismo ang nagtayo ng kanyang iglesia. Ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Dito pa lang makikita na may intention si Jesus na magtatag ng isang konkretong iglesia, hindi lang basta invisible na samahan. Siya ay nagtalaga ng pamumuno, hindi lang basta believers ang meron. Meron talagang structure. Binigyan niya si Pedro ng mga susi ng kaharian. Binigyan niya ng kapangyarihan ang mga apostol at nag-appoint siya ng 12 apostol. Organized na kaagad ang iglesia mula pa kay Kristo. May leader, may mga kasama at may authority. Ibig sabihin, nabuo na talaga ang church at hindi na tayo dapat gumawa pa ng ibang church. At ang church na ito ay mas lalong nahayag noong araw ng Pentecost na mababasa natin sa mga Gawa chapter 2. Dito nangyari ang pagbaba ng Espiritu Santo, nangaral si Pedro at sa katunayan na dagdagan pa ang church ng libo-libong membro. Mga Gawa chapter 2 verse 41, kaya ang mga tumanggap ng kanyang salita na may kasiyahan ay nabautismuhan at sa araw na iyon nadagdag sa kanila ang may 3,000 kaluluwa. Ito ay ebidensya na ang church ay nagsimula ng matupad, nakikita, visible, organized at lumago. Hindi po ito basta Bible story lamang, hindi po ito fantasy story. Totoong nangyari ito sa totoong buhay. Totoong nangyari sa kasaysayan noong 1st century. Kaya 1st century pa lang ay meron na pong church at hindi po yan mawawala hanggang sa ngayon. Nagpatuloy ang church. Ang church po ay hindi nagsimula sa isang tao na nagbasa ng Biblia tapos i-declare ang kanyang sarili na siya ay sugo o propeta tapos gagamitin niya ang salita ng Diyos at magtatag siya ng kanyang sariling church. Hindi po ganyan nagsimula ang church ni Kristo. Nakasulat mismo sa Biblia na nagsimula ito noong 1st century sa panahon ng mga apostol at nagpatuloy ang simbahang ito hanggang sa 2nd century, 3rd, 4th, 5th,
6th hanggang sa 20th century. Ngayon, sa kasalukuyan, hindi po yan mapuputol dahil si Jesus mismo ay nangako na sasamahan niya ang church hanggang sa katapusan ng panahon na mababasa sa Matthew chapter 28 verse 20. At anong church po yun na nagpatuloy mula pa sa 1st century hanggang ngayong 20th century? Ibig sabihin, almost 2,000 years old na po ang church. Kung pag-aaralan po natin ang Catholic Church, approximately ang Catholic Church ay 2,000 years na pong nakatayo. Dahil ito mismo ang church na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo.